Tamat ng sinumpang ahas at pagong. Isang batang ahas na patuloy na nilalakbay ang kagubatan, para tuklasin ang isang mahalagang bagay, at sa hindi inaasahan sa kanyang paglalakbay ay may nakasalubong siyang isang matandang pagong. Laking gulat niya nang sabihin ng pagong na hindi siya pwedeng maglakbay sa kagubatan. Walang nagawa ang batang ahas at umalis na lang ito. Nagpunta sa gilid ng ilog at doon nagsimulang maglakbay uli. At nalaman naman agad ito ng pagong, kaya nagpunta ito sa ilog kung nasan ang batang ahas. At sumigaw pa ito, "Umalis ka na dito bata, wala kang mapapala sa kagubatang ito, baka mapahamak ka lang." At sa patuloy na paglalakbay niya ay natagpuan niya ang isang kuweba. Walang alinlangan siyang pumasok sa madilim na kuweba, at sa loob nito naroon muli ang matandang pagong. Agad naman siyang napansin nito. Sabay tanong ng pagong na, "Bakit ka ba naglalakbay sa kagubatang ito, ano bang kailangan mo?" Sagot naman ng batang ahas ay, "Narito ako para hanapin ang kagubatan ng berdeng batot kahoy." "Naku batang manlalakbay, napakadelikado sa bundok na yon, masukal at madilim na kagubatan ang berdeng batot kahoy, pero kung gusto mo talagang makadating doon, akyatin mo ang tuktok ng bundok na ito, at sa pagbaba mo sa kabila, makikita mo doon ang malalaking kakahuyan, at yun na ang bungad ng berdeng batot kahoy, mag-ingat ka bata." At sa mahabang oras ng kanyang paglalakbay, at sa wakas nakarating siya sa kagubatan ng berdeng batot kahoy, at sa mga oras na yun naisip niya na totoo ang sinabi ng matandang pagong, na masukal at madilim sa gubat na yun, pero patuloy pa rin niya itong nilakbay hanggang makarating siya sa pusod ng kagubatan, at sa hindi inaasahan laking gulat niya nang makakita siya ng isang maliit na kubo at tila ba nagniningning ito. Ilang sandali pa nang may lumabas na isang matandang babae sa kubo, at isa pala itong diwata na tagapagbantay ng buong kagubatan, at nang pagmasdan niya ito ay naalala niya na ang matandang diwata ay ito pala ang nagsumpa sa kanya para maging isang ahas, at nagsalita naman ang diwata, at ang sabi nito ay, "Matagumpay kang nakarating sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon mong paglalakbay bata, at sa pagkakataong ito malalaman mo na ang paraan upang makabalik ka sa dati mong anyo. Ngunit kailangan mong muling maglakbay at hanapin ang isang matandang pagong na itinalaga ko upang magbantay sa bundok ng liwanag. At pag natagpuan mo ang matandang pagong ay ang tanging paraan lamang upang maalis ang sumpa ay kailangan mong ipainom ang kamandag na meron ka bilang isang ahas. Ito, ibibigay ko sa iyo ang boteng walang laman. At bago ka makarating sa kinaroroonan niya ay kailangan mo munang punuin yan ng kamandag dahil hindi niya pwedeng malaman kung ano klaseng likido ang nasa loob ng bote. At pagtapos nitong inumin ang kamandag ay saka palang mawawala ang sumpa na ako ang may gawa, kapag nangyari yun ay saka mo pa lamang malalaman ang paraan upang maalis ang sumpa sa iyo, at ang matandang pagong lamang ang makakagawa nun." Saka umalis ang diwata. Iniisip naman ng batang ahas na hindi na siya mahihirapang hanapin ang matandang pagong, dahil ito mismo ang nagturo ng daan para makarating siya sa kagubatan ng berdeng batot kahoy. At nagsimula na uli siyang maglakbay pabalik sa bundok ng liwanag dala ang boteng may kamandag upang hanapin ang kuwebo kung nasan ang pagong. Matapos ang mahabang oras na paglalakbay ay nagtagpuan niya muli ang kuwebo at pumasok agad siya rito upang ipainom na ang kamandag at nang mawala na ang sumpa sa matandang pagong. Laking gulat naman ng batang ahas nang makita niya ang pagong na naghihingalo. Upang matulungan ito dali-dali niyang ipinainom ang laman ng bote. At aksidente pa itong natapon dahilan upang kaunti lamang ang kamandag na nainom ng pagong. Nalungkot naman ang batang ahas dahil sa pag-aakalang hindi epekto ang lunas sa sumpa. Unting sandali pa nagbumalik na ang pagong sa dati nitong anyo bilang isang magsasaka. Laking tuwa naman nilang dalawa at sa wakas naalis na ang sumpa sa lalaking magsasaka, ngunit maya-maya lamang ay may napansing kakaiba ang lalaki sa hawak niyang palakol na para bang may nakasulat dito. At nang basahin niya ang nakasulat, nakalagay dito na kailangan niyang gamitin ang palakol upang itaga sa batang ahas nang mawala ang sumpa. Ngunit nag-aalangan ang magsasaka kung totoo ba ang nakasulat sa palakol, dahil kung hindi maaaring mapahamak ang batang ahas na siyang tumulong sa kanya. Pero bilang pasasalamat kahit na may pag-aalinlangan itinuloy niyang itaga sa batang ahas ang palakol. Matapos niya itong tagain, nagulat ang batang ahas sa ginawa niya, at sa oras din na yun nawala na ang sumpa at bumalik na sa dati nitong anyo na isang batang mag-aaral, nabigla naman ang magsasaka dahil ang dating manlalakbay na batang ahas, ay ito pala ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap sa kagubatan bago pa siya isumpa. Nang tawagin ito ang bata sa kanyang pangalan ay nagulat ang bata dahil ito pala ay ang kanyang ama, at sinabi ng bata na hindi na nito nakilala ang ama dahil sa mahahaba nitong balbas at biguti na dati ay wala naman.
At napagpasyahan na ng mag-ama na bumalik na sila sa dati nilang tirahan. Pagdating naman nila sa kanilang lupain na puno ng pananim ay laking tuwa nilang dalawa dahil naroon pa rin ang kanilang kabuhayan. At ang magaganda nitong tanawin, dali-dali namang lumabas ang babae na ina ng bata. Malungkot ang ina niya dahil sa taga na panahong pagkawala nilang mag-ama, ngunit ngayon napalitan naman ito ng saya dahil sa wakas nakabalik na silang dalawa, at muli silang magsasama-sama ng masaya sa kanilang tahanan. At dito na nagtatapos ang unang parte ng kwento. Maraming salamat sa iyo kung nakarating ka sa dulo ng video na ito. Abangan ang ikalawang parte ng kwento, ang sinumpang ahas at pagong.